Dahil sa ganda ng performance natin at marami nang natuwa sa ganda ng ball rotation at offensive schemes natin, aba may mga Gilas fans tayong nagsasabi na mukhang may laban pa raw ang roster natin ngayon kumpara sa Gilas boys na sinalang nung nagdaang World Cup. Ayon kay Coach Tim, napaka-unfair naman daw ito para kay Chot Reyes kung sasabihin natin na mas may laban ang Gilas ngayon kumpara sa roster na naglaro sa World Cup. Pero yung totoo, mas nasiyahan ka ba sa Gilas roster ngayon kumpara doon sa naglaro sa World Cup? At mga quiz, wala pa rin kupas na pinag-sign ng bagong kontrata si James Yap ng Ross. Kalabaw lang ang tumatanda, may panibagong kontrata yan. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Congrats Gilas! Sabi ko na nga ba pasakali lang ni Coach Tim na kunwari may problema siya sa Bahrain para magmukhang underdog tayo at hindi tayo mag-expect ng sobra sa Gilas, pero ang totoo niyan, alam ni Coach Tim ang ginagawa niya at hindi niya tayo pinahiya. Mabigat ang panalo natin sa mga Bahraini. Tama nga naman ang mga netizens natin na maganda ang pasahan ng Gilas ngayon at perfect chemistry ang nilaro nila. Maganda ang pasahan at baalasahan kahit alam nilang matatambakan nilang Bahrain, pero hindi sila nagpabaya. As usual, ang galing ni JB, pero hindi lang po si JB ang highlight sa larong yon. Siyempre, ang veteranong si CJ at meron pang isa, si Ange Kwame. Magandang tandem nila ni JB, bagay sila. Para ka nanonood ng Clarkson at Edu sa World Cup. Ibang klase din ang toughness nitong si Kwame. Sumasalaksak talaga at hindi takot sa ilalim. Higit sa lahat, hindi tamad. Maganda din ang pasok ni Alas para si Gilas. Versatile din siya at punong-puno ng inspirasyon dahil masaya siyang nakabalik sa Gilas. Ang dami nagsasabi na kapag ito sinalang at nilaban sa World Cup, siguradong mas magiging okay pa daw ang resulta. Baka nanalo pa raw tayo sa Domot, Italy or Angola. Sa bagay na yan, hindi ko naman sasabihin na mali kayo dahil may punto naman. Kung ikukumpara mo ang system na ginamit ni Coach Tim sa system ni Coach Chot Reyes sa World Cup, mas unpredictable pa itong kay Coach Tim. Yung pasahan, alam mo talaga na hindi sila nagmamadali. Siyempre, malaking tulong din yung chemistry na umiikot kay JB. Hindi niya sinasayang ang bola. Ipagpalagay na lang natin na system ni Team Cone ang ginamit kahit wag nang palitan yung players. Kahit system na lang niyang gamitin, siguro mag-iiba ang takbo ng game. Napapansin ko kasi na short rotation lang ang kay Chot, tapos yung mga umiinit na sana binabangko. Umiinit na lang tuloy ang puwet. Ito na yata ang malaking kaibahan ni Team Cone kay Chot. Mas malapad at mas madiin ang Cone system. Kung pag-uusapan naman natin ng mga players, hindi ko masasabi kung much better sila kumpara sa mga players na naglaro sa World Cup. Pero kung titingnan mo roster ngayon, mas balanse ito mga quiz. Pero mas malalim ang players natin sa World Cup kasi ang World Cup, may Clarkson, may Kai Soto, may Dwight Ramos, may Renz Abando ka pa. Grabe yung pinaguhugutan ng lineup, pero base sa resulta, parang hindi ko namalayan na ang galing pala ng lineup natin yun. Ito sa Asian Games natin kasi, Asia coverage lang kaya mas magaan ang lineup pero mas balanse at mas may hatak. Walang nagkakanya-kanya, walang buwakaw. Iba yung banding ng mga players sa Asian Games natin kumpara sa World Cup. Siguro kung sila ang ilalaban natin sa World Cup, may laban din to. Take note, Bahrain pa lang naman ang nakalaban natin ha. Hindi pa yung Jordan o yung ibang hinahype ng bansa sa Asia gaya ng Japan or Jordan. Masusubukan lang tayo kung makakaharap natin ang mga ka-level natin na bansa. Ang susunod na kalaban natin ay ang Thailand ngayong September 28 at September 30 naman, laban kina RHJ or ang bansang Jordan. Tara, next update naman tayo. James Yap is back pa rin dito sa Rain or Shine. Sa katunayan, kung hindi nag-offer ang Ross, magre-retiro na sana si James Yap. Gusto pa nga ng Ross na i-max contract yan, pero si Yap ang ayaw kasi priority na raw niya ngayon ang kanyang katungkulan bilang San Juan Councilor. Mag-iiba na palang linya ni Yap. Ayon kay James Yap, kaya pa raw niya maglaro ng isa pang taon. Sa pagkakaalam ko, si Yap ngayon ang may pinakamay edad na active player sa PBA. Wala pa rin kupas yan. Pinapatunayan niya na kalabaw lang tumatanda. Alam nyo ba na 41 na po yan si James Yap? Mas malakas pa yan sa mga tatay nyo. Hulaan ko, kaya pa niyang maabot ang average points na 12 to 15 PPG. Base ito sa nilaro niya nung kalaban nilang Meralco. Anong malay natin, baka pagkatapos ng isang conference na kontrata, pwede pang ma-extend yan up to 1 to 2 years. Ayon nga pala kay PBA Insider, pagkatapos ng kontrata niya sa Ross, magre-retiro na raw ito at tahimik lang na gaya ni Mark Agiwa. Congrats, James Yap!